Okay guys, dito tayo ngayon sa Kumba guys. Magba-Bible study tayo dito guys. Nandoon na yung mga kasama natin na una na. Tamo guys yung daan guys. So ayun oh. Paakyat oh. Galing tayo doon sa taas oh. Tapos bababa tayo guys. Bababa tayo din eh. Para maghatid ng magandang balita tayo guys. Ayun yung bahay na magdadausan ng Bible study guys. So ano ba guys? So ayun oh. Yun. Sa taas oh. Yun, oh, may nagbebenta ng ng puto dito guys. So ayan oh guys. Yan dito po guys yung gawa ng puto. Ito pang isa guys, o assistant yata ito eh. Okay. Okay guys. So mamaya doon tayo sa taas guys. Aakyat tayo doon sa taas. Yun yung side na yun. Yun na sa bandang itaas ano po. Okay. Aakyat po tayo ano. So sabi daw, wala na dati mong pagkatao, napalitan na ng bagong pagkatao. At ang lahat ng nakapag-isa kay Kristo, siya ay nakaranas ng kalayaan mula sa kasalanan. Okay? Tignan niyo po ha, pakinggan niyo maigi. Ang sino mang nakapag-isa kay Kristo ay nakaranas na ng kalayaan. Sinabi ko sa inyo, ito review lang. Natatandaan niyo, review lang to. Para lalo natin maalala yung kalalagayan natin. So, dito, meron tayong makikita na katotohanan. Sabi rito sa Ephesians chapter 2 verse 6. Basahin ninyo. Verse 6. Sabi doon, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So tayo, tingnan niyo po, itong ikalwa, tayo'y pinaupo na kasama niya sa kalangitan. Isipin niyo yung kalagayan natin, yung future natin. At tayo pala, ng lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, tingnan nyo, kung tayo ay nanatiling bulag, kung tayo nanatiling patay sa Espiritu, sa kalangitan, kasama tayo ng Panginoong Sus na mamumuno. Siya ay kailangan, sabi rito, pinaupo kasama ni Kristo. Tayo yun. Sino yung pinaupo na kasama ni Kristo? Walang iba kundi tayong mga nakipag-isa kay Kristo. Yung mga tao hindi nakapag-isa at hindi kasama na pinaupo ng Diyos, saan sila dadamputin? Saan sila matatagpuan? Doon sa walang hanggang pagdurusa. Nandun yung kalagayan. Pinagdurusa sila, naghihirap sila. Anong naghihirap sa kanila? Yung kaluluwang nuwalay sa katawang ito. Ito. Nandun yung kalalagayan. Samantalang kung tayo nakipag-isa, ayan, katulad ni JB, yan, nakaparang at tayo rin makakasama. Sino yung pwedeng makaranas nito at makasama ng Panginoong Kristo kundi yung nawala na sa kamunduhan? Isipin ninyo, ang ganda na magiging katatayuan natin, magiging kalalagayan natin. Ikaw ay may karapatang umupo sa kanyang trono. Binibigyan ka ng karapatan na umupo sa trono ng Panginoong Jesus. Binibigyan ka ng karapatan. So lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, lahat ng inalis mula doon sa kamunduhan, sa pagkabulag, inalis doon sa pagkapatay sa Espiritu, pamatay ang Espiritu, tingnan nyo, ikaw ay makakasama ng Panginoong Sus na pauupuin doon sa kalangitan. Napakasarap na isipin na ito yung magiging kalalagayan natin. Namatay, tapos na, hindi po. Mayroong sigurado at tiyak na pupuntahan ng ating kaluluwa. At tinitiyak ng Biblia na sinisigurado niya na kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay kasama sa kanyang mumuling bubuhayin. Ikalwa, ikaw ay kasama ng Panginoong Sus na pauupuin sa kalangitan. O ba't si Lydia na sinabi mo, ikaw hindi? O sino sinasabihan dito? Ikaw. Tama ba? Sabi rito, sa magtatagumpay, ang magtatagumpay, bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Sino ba yung sinabing magtatagumpay? At saan tayo magtatagumpay? O, tingnan natin ha. Saan ba tayo magtatagumpay? Okay? So, magtatagumpay ka sa takbo ng mundong ito. Dapat mong mapaniwalaan at dapat mong sabihin sa iyong sarili na ikaw ay wala na sa ilalim ng
takbo ng kamunduhang ito katulad ng binasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5.